Darating ang sandali na makikita ko ang lalaking nanumpa sa harap ng altar, naluluhod sa paanan ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa gutom. Darating ang araw na ang biyenang mapang-api ay magmamakaawa para sa isang pirasong tinapay sa harap ng pintuan ng bahay na ako ang nagbayad. Habang hawak ko ang isang itim na folder na maglalantad sa kanilang pinakamaruming lihim. Ngunit bago ang tamis ng paghihiganting iyon, kailangan ko munang lasapin ang pait ng kanilang pagtataksil na magsisimula sa isang malakas na sampal sa gitna ng karangyaan. Tumigil ang lahat ng ingay sa loob ng engrandeng ballroom ng The Peninsula Manila. Huwag mong ipahiya ang pamilya Mendoza. Marissa, 2 milyong piso lang, pinagdadamot mo pa sa mga kapatid ko. Napakawalang puso mo. Ang boses ni Rafael ay puno ng pot. Ang mukha niya ay namumula sa galit habang nakatayo sa harap ko. Sa paligid namin, ang mga lenta ng lipunan ng Makati, mga negosyante, mga politiko, at mga pekeng kaibigan ay tila mga buwetring naghihintay ng susunod na kaganapan. Ramdam ko ang hapdi sa aking kaliwang pisingi. Ang init ng kanyang palad na tila nagiwan ng marka, hindi lang sa balat, kundi sa mismong kaluluwa ko. Ngunit sa halip na luha, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin. Rafael, kaarawan ng nanay mo. Huwag dito. Mahinahon kong sagot, bagaman ang bawat salita ay tila talim ng kutsilyo. Anong huwag dito? Ikaw ang nagsimula nito. Alam mong kailangan ni Bianca ng puhunan at kailangang bayaran ang utang ni Noel. Pero mas pinili mo pang itago ang pera mo sa kung saan saang investment. Muling sigaw ni Rafael. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. Sa gilid, nakita ko si Doña Celia, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng mamahaling terno na ako ang bumili. Ang kanyang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Wala siyang ginawa, kundi ayusin ang kanyang buhok at humigop ng wine. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Marissa, iha, kung tunay mong mahal ang pamilya namin, titiisin mo ang init ng ulo ng asawa mo. Isang pirasong papel lang ang hinihingi niya. Pirmahan mo na ang tseke para matapos na ito. Huwag mong sirain ang gabi ko. Wika ni Doña Celia sa isang tono na tila ba ang pananakit sa akin ay isang ordinaryong pangyayari lamang. Tumingin ako sa paligid. Narito ang pamilyang pinaglingkuran ko sa loob ng 12 taon. Ang pamilyang pinag-aral ko ang mga kapatid, binayaran ang lahat ng utang, at binilhan ng mansyon na tinitirhan nila ngayon. Ako ang kanilang ATM, ang kanilang tagasalba. Ngunit sa sandaling tumanggi ako sa kanilang walang katapusang kasakiman, isa na akong kaaway. Tiningnan ko ang relo ko. 9:09 na ng gabi. Ang grand toast para sa ika-70 kaarawan ni Doña Celia ay magsisimula na sa loob ng 5 minuto. Ang mga waiter ay handa na sa kanilang mga champagne. Ito ang sandali na dapat sana ay puno ng pagkilala sa kanila. Ngunit ito rin ang sandaling pinili ko para wakasan ang aking pagiging biktima. Hindi ko hinawakan ang aking pisingi. Hindi ko binigyan si Rafael ng kasiyahang makitang nasasaktan ako. Sa halip, inayos ko ang aking buhok, tinuwid ang aking mamahaling gown, at hinarap siya ng may niting kasing lamig ng sementeryo. Gusto mo ng pera, Rafael? Gusto mo ng puhunan para sa mga kapatid mong hindi marunong magtrabaho? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag at sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Iyan ang tungkulin mo bilang asawa ko. Ang pera mo ay pera ko rin, sagot niya. Puno ng kayabangan dahil akala niya ay susuko na ako. Dahan-dahan kong binuksan ang aking clutch bag. Kinuha ko ang aking telepono at may mabilis na itinext. Isang utos na magpapabago sa kanilang buhay, magpakailanman. Pagkatapos,
Tumingin ako kay Bianca at Noel na nakatayo sa likuran ni Doña Celia. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkukunyari at pananabik sa perang. Akala nila ay makukuha nila. Mula sa gabing ito, tapos na ang serbisyo ng ATM na ito, wika ko, habang ang aking mga mata ay nakapako kay Rafael. Kinuha ko ang baso ng champagne mula sa isang waiter na napadaan. Itinaas ko ito sa harap ni Doña Celia. Happy birthday, Mother! Sana ay mabuso kayo sa huling handaan na galing sa bulsa ko. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay bahagyang kumurap. Isang hudyat. Hindi nila alam na bago ako pumunta sa hotel na ito, ang lahat ng kanilang supplementary credit cards ay na-deactivate ko na. Ang kanilang access sa aking corporate accounts ay tinanggal ko na. At ang pinaka-importante, ang legal na proseso para mabawi ang mansyon sa Forbes Park ay nagsimula na 1 oras na ang nakalilipas. Anong ibig mong sabihin, Marissa? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng magkaroon ng kaba. Eksakto sa sandaling yon, lumapit ang hotel manager kay Rafael. Ang kanyang muka ay seryoso. Sir, humihingi po kami ng paumanhin. Ngunit ang inyong card para sa settlement ng event na ito ay na-decline. Kailangan po namin ng ibang mode of payment para maipagpatuloy ang party. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Lumingon siya sa akin. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Marissa, anong ginawa mo? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong tinanggal ang aking engagement ring. Isang singsing na ako rin ang bumili para hindi siya mapahiya sa harap ng aking pamilya noon. Inilagay ko ito sa loob ng baso ng champagne at ipinatong sa mesa sa harap ni Doña Celia. Ang sampal na ibinigay mo sa akin, Rafael, ay ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa loob ng 12 taon. Dahil doon, sa wakas, nagising na ako, bulong ko, sapat na para marinig niya lamang. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo sa kanila. Sa bawat hakbang ko sa pulang carpet, nararamdaman ko ang bigat na nawawala sa aking balikat. Narinig ko ang sigaw ni Rafael sa aking likuran, ang taranta sa boses ni Bianca, at ang pagmamakto ni Doña Celia. Ngunit hindi ako lumingon. Paglabas ko ng ballroom, ang malamig na hangin ng Makati sa gabi ay humalik sa aking balat. Kinuha ko muli ang aking telepono at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang hindi dinidial. Gabriel, ituloy mo na ang susunod na hakbang. Siguraduhin mong wala silang matitirhan bukas ng umaga. Ibinaba ko ang tawag at sumakay sa aking sasakyan. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi ako ang magiging martyr. Ako ang magiging katarungan. Ang bawat sulok ng mansong ito sa Forbes Park ay saksi sa aking pagiging tanga. Ang mga mamahaling kurtina, ang mga chandelier na galing pa sa Europa, at ang bawat bintanang nagbibigay ng liwanag sa bahay na ito ay binayaran ng aking pawis at dugo. Ngunit habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo matapos iwan ang kaguluhan sa hotel, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan sa sarili kong pag-aari. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang babala, isang pahiwatig, na ang pinakamatinding sakit ay hindi nanggagaling sa isang sampal, kundi sa mga lihim na ibinaon sa ilalim ng pundasyon ng pamilyang ito. Dumiretso ako sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ang dating kwarto ni Yaya Luning, bago siya sa pilitang pinaalis ni Doña Celia 5 taon na ang nakalilipas. Sabi nila, ulyanin na raw ang matanda. Sabi nila, nagnanakaw daw ito ng mga alahas. Ngunit alam ko, ang totoo, si Yaya Luning lang ang tanging taong marunong magmahal sa akin sa bahay na ito. Lumuhod ako sa sahig at kinapa ang maluwag na bahagi ng parquet tiles sa ilalim ng cabinet. Doon, sa gitna ng alikabok at dilim, nahanap ko ang isang lumang notebook na balot ng plastik. Ang sulat kamay sa loob ay mabuway.
puno ng takot at pagsisisi. Habang binabasa ko ang bawat pahina, tila bumalik ang lamig ng gabing iyon, 12 taon na ang nakalilipas. Kasalukuyan akong 3 buwang buntis noon sa aming panganay ni Rafael. Tandang-tanda ko pa ang saya sa aking puso, ang mga pangarap na binuo ko para sa maliit na anghel sa aking sinapupunan. Ngunit ang sayang yon ay nauwi sa isang malagim na bangungot. Huwag kang malimot uminom ng bitamina mo. Marisa, para sa apo ko yan. Boses yun ni Doña Celia sa aking alaala, habang inaabot ang isang baso ng gatas at isang puting tableta. Ayon sa sulat ni Yaya Luning, ang mga bitamina na iyon ay hindi para sa kalusugan ko. Nakita niya raw si Doña Celia at Bianca na nagbubulungan sa kusina habang dinudurog ang isang uri ng gamot na pampalaglag. Hindi raw nila kayang tanggapin na magkakaroon ako ng anak na magiging tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian, habang sina Bianca at Noel ay mananatiling umaasa sa limos. Pinanood nila akong manghina sa bawat araw. Pinanood nila akong mamimilipit sa sakit sa gitna ng gabi, habang umaagos ang dugo sa aking mga hita. Ito ay kagustuhan ng Panginoon. Marisa, baka hindi ka pa handang maging ina. Ang bulong ni Doña Celia habang hawak ang aking kamay sa ospital. Ang kanyang muka ay puno ng peking lungkot, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Nabitawan ko ang notebook. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang sakit na akala ko ay naghilam na sa loob ng mahigit 1 dekada ay muling bumuka. Mas matindi at mas nakakamatay. Pinatay nila ang anak ko. Pinatay nila ang tanging dahilan kung bakit ako nanatili sa impyernong ito. At ang asawa ko, ang lalaking nangako ng proteksyon, ay naroon lang. Hinahayaan ang kanyang ina na lasunin ang sarili niyang asawa. Hindi ko na namalayan na nakarating ako sa tinitirhan ni Yaya Luning sa isang maliit na compound sa Pasay. Ang matanda, na tila balat at buto na lamang, ay napaiyak nang makita ako. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay humawak sa aking pisnii. Patawarin mo ako, Marisa. Natakot ako. Binantaan nila ang buhay ko kung magsasalita ako. Hikbi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila isang mabigat na pasanin. Huwag kayong mag-alala, Yaya. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Tugon ko. Ang aking boses ay walang pang-inginig. Ngayon, ako na ang magiging boses ng anak ko. Bumalik ako sa mansyon sa Forbes Park bago maghating gabi. Alam kong paparating na sila. Alam kong puno sila ng galit dahil sa nangyari sa hotel. At hindi nga ako nagkamali. Narinig ko ang pagpreno ng sasakyan ni Rafael sa labas, ang malakas na pagsara ng pinto, at ang mga boses ni Bianca at Doña Celia na tila mga sirena ng paparating na sakuna. Tumayo ako sa gitna ng madilim na sala. Hinihintay ang kanilang pagpasok. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pinto, narinig ko ang kanilang pag-uusap sa balkonahe. Sapat na malakas para marinig ko sa loob. Mami, kailangang mapirmahan na ni Marisa ang transfer documents bukas. Wala na tayong credit cards. Paano tayo bibili ng mga kailangan natin? Boses iyon ni Bianca. Puno ng pag-aalala para sa kanyang sariling luho. Huwag kang tanga, Bianca. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng put na hindi ko kailanman narinig noon. Hindi na tayo dadaan sa pakiusap. Kung kailangang pilitin natin siyang uminom ng pampatulog para makuha ang pirma niya, gagawin natin. Hindi pwedeng mawala sa atin ang ATM na yan. Matapos nating makuha ang lahat, itatapon natin siya sa kalsada kung saan siya galing. Siguraduhin mo lang, Rafael. Dagdag ni Doña Celia. Dahil kung hindi, ako mismo ang tatapos sa kanya, gaya ng ginawa ko sa batang nasa loob niya nun. Nanigas ang buong katawan ko sa dilim. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso.
Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Isang lakas na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao bilang ina, at bilang isang babaeng wala nang natitira. Kundi ang kanyang dangal, dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono at pinindot ang stop recording. Mayroon na akong sapat na bala para ilibing silang lahat. Bumukas ang pinto ng mansyon. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa aking mukha. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni na Rafael, Bianca, at Doña Celia nang makita nila akong nakatayo doon. Kalmado at naghihintay. Marisa, nandito ka lang pala. Anong kabaliwan ang ginawa mo sa hotel? Sigaw ni Rafael habang humahakbang palapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila handa na namang manakit. Hindi ako gumalaw. Tumingin ako sa kanyang mga mata at binigyan siya ng isang tipid na neti na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Rafael, may nakalimutan akong sabihin sa'yo sa hotel. Wika ko sa isang napakalamig na tono. Hindi lang ang credit cards ang pinutol ko. Kaninang 10:00 ng gabi, ang bahay na ito ay hindi na sa pangalan mo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celia. Anong sinasabi mo akin ang bahay na ito? Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bahay. Mother, sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hagdan. Dahil sa ngayon, may mas malaking problema kayo. Ang pulis ay nasa labas na ng gate at may dala silang warrant para sa inyong tatlo. Isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto ng mansyon. Hindi iyon onomatopoeia, kundi ang tunog ng katotohanang sumisira sa kanilang mundo. Ang bawat hakbang ng isang mandaragit ay tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay ng tamang pagkakataon para lumapa. Sa gabing ito, habang nakatayo ako sa gitna ng sala at pinapanood ang takot sa mga mata ng mga Mendoza, naramdaman ko ang kakaibang ligaya. Ang kalabog sa pinto ay hindi ang mga pulis na may pusas hindi pa sa ngayon. Iyon ay si Attorney Gabriel Cruz, kasama ang 2 sheriff. Dala ang isang court order para sa isang agarang audit ng lahat ng ari-arian sa loob ng bahay. Anong ibig sabihin nito? Marissa, court order para sa audit sa sarili nating bahay. Ang boses ni Rafael ay nanginginig. Ang kanyang kayabangan ay tila bula na biglang naglaho. Tumingin ako sa kanya ng may halong pait. Sabi ko sa inyo, hindi na sa inyo ang bahay na ito. Ang mansyong ito ay nakapailalim sa aking pangalan bilang paraphernal property. At dahil may hinala ako ng pagnanakaw sa pondo ng aking kumpanya, may karapatan akong i-freeze ang lahat ng kagamitan dito hanggang sa matapos ang inventaryo. Si Doña Celia ay sumigaw sa galit. Ang kanyang muka ay halos magkulay-ube na sa sobrang high blood. Wala kang utang na loob. Kami ang pamilya mo, pinatira ka namin sa aming pangalan. Pinigyan ka namin ng dangal. Dangal? Tanong ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang dangal ba ay ang pagpatay sa sarili ninyong apo? Ang dangal ba ay ang pagtrato sa akin na parang makinang naglalabas ng pera habang tinatalikuran niyo ako sa oras ng pangangailangan? Mother, ang utang na loob ko ay nabayaran na ng 12 taon ng aking buhay na sinayang niyo. Ngunit sa kabila ng aking tapang, alam kong hindi pa ito ang sapat na oras para tapusin sila. Kailangan ko silang paamuhin muna. Kailangan nilang maniwala na may pag-asa pa silang makuha ang gusto nila para mas lalo silang mahulog sa aking bitag. Kinaumagahan, matapos ang magdamag na tensyon, kinausap ko si Rafael sa harden. Nagpanggap akong pagod. Ang aking mga mata ay pilit kong pinamumula na tila galing sa pag-iyak. Isang mahusay na pagganap para sa isang asawang naguguluhan. Rafael, tawag ko sa kanya sa isang mahinang boses. Siguro ay bugsulang ang damdamin ang lahat ng ito. Pagod na ako sa away. Gusto ko ng katahimikan.
Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Akala niya ay bumibigay na ako. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa aking balat. Alam ko, Marisa. Masyado lang tayong naging stress. Pamilya pa rin tayo, di ba? Huwag kang mag-alala. Mapapatawad ka rin ni Mommy kung pipirmahan mo na ang mga dokumentong kailangan para sa bagong investment ng kumpanya. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mapanlinlang na kanta. Tumango ako ng dahan-dahan. Mayroon akong isang malaking investment na paparating mula sa Singapore. Milyon-milyong dolyar ang involved dito. Pero kailangan ko ng katapat na pondo mula sa mga personal accounts natin para ma-release ang share. Kung matutulungan mo ako rito, Rafael, baka maibalik ko ang lahat sa dati. Hindi niya alam, ang investment na sinasabi ko ay isang hungkag na kumpanya, isang bitag na dinesenyo ko para ilabas niya ang lahat ng perang ninakaw niya sa akin sa loob ng maraming taon. Gusto kong siya mismo ang maglagay ng sarili niyang leeg sa bitayan. Talaga, Singapore? Sige, asikasuhin ko yan. Ako na ang bahala sa pondo. Mabilis niyang sagot. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Akala niya ay ito na ang pagkakataon niyang maging mas mayaman pa sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita si Bianca na abalang nag-aayos ng kanyang mga alahas. Tila walang pakialam sa nangyayaring gulo, basta't may pera pa siyang magagastos. Si Noel naman ay nakaupo sa sofa, abala sa kanyang cellphone. Marahil ay nagsusugal na naman sa online casino gamit ang perang hiningi niya sa akin nung isang linggo. Ngunit ang katahimikan ng aking plano ay biglang nabasag nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa aking private investigator. Ang impormasyong ibinigay niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Mama Marisa, ang asawa niyo po ay hindi lang pondo ang ninanakaw. Mayroon po siyang biniling condo unit sa Rockwell. 2 buwan na ang nakalilipas. At ang nakapangalan na may-ari isang nagngangalang Patricia Salvador, ang inyong dating executive assistant. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Si Patricia ang babaeng tinulungan ko noong nagkasakit ang kanyang ina. Ang babaeng itinuring kong kaibigan sa opisina. Eksakto sa sandaling yon. Nagring ang cellphone ni Rafael na naiwan niya sa ibabaw ng mesa sa sala habang kumuha siya ng tubig sa kusina. Isang notification ang lumabas sa screen. Ang pangalan ng sender ay Mahal. Pinasa ko ang message. Mahal. Nakuha ko na ang susi ng kondo. Kailan mo ako bibisitahin? Sabi mo, kapag nakuha mo na ang pirma ng ATM mo, magsasama na tayo ng tuluyan. Miss na kita. Hinawakan ko ang gilid ng mesa para hindi ako mabuwal. Ang pait ay tila laso na kumalat sa aking buong katawan. Hindi lang pala pera ang kinuha nila sa akin. Kinuha rin nila ang aking tiwala, ang aking dignidad, at ang aking pagkatao. Narinig ko ang mga hakbang ni Rafael pabalik sa sala. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto at tumayo ng tuwid. Binigyan ko siya ng isang ngiting hindi niya malilimutan, isang ngiting puno ng lihim na pangako ng pagkawasak. Ready na ba ang mga papeles, Rafael? Tanong ko ng may malambing na tono. Bagaman ang aking puso ay sumisigaw ng katarungan. Oo, Marisa. Ready na ang lahat. Magiging maayos na ang lahat para sa atin. Sagot niya habang inakbayan ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa madilim na ulap na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ang bitag ay nakalatag na. Ang pain ay kinagat na. Ngayon, hihintayin ko na lang ang sandaling mawawala sa kanila ang lahat. Kabilang ang hiningang inaakala nilang sa kanila pa. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang harapin ang mistress na akala ay makukuha ang lahat ng sa akin. Hindi niya alam, ang kondo na yon ay hindi isang palasyo. Yon ay magiging kulungan nila. Sa loob ng 12 taon,
Pinanood ko kung paano lumaki ang mga sungay ni na Bianca at Noel sa ilalim ng aking kalinga. Para silang mga linta na hindi marunong mabusog. Habang mas marami akong ibinibigay, mas lalo silang nagugutom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila pipigilan. Sa halip, ako mismo ang maghahanda ng piging na ikalulunod nila sa sarili nilang kasakiman. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa mansyon, sadyang iniwan ko ang isang brochure ng isang pekeng luxury salon franchise sa ibabaw ng mesa. Alam kong parang magnet ito para kay Bianca, na walang ibang inatupag kundi ang magmukhang mayaman sa social media, habang ako naman ang nagbabayad ng kanyang mga utang. Ate Marisa, ano ito? Le Chateau Paris Salon. Magtatayo ka ba ng bagong business? Tanong ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit habang tinitingnan ang mga litrato ng mga gintong kagamitan at marangyang interiors. Uminom ako ng kape at tumingin sa kanya ng may pekeng ngiti. Actually, Bianca, plano ko sanang iregalo yan sa'yo. Gusto ko sanang magkaroon ka ng sarili mong pangalan sa industriya. Pero malaki ang down payment, 5 milyong piso. At dahil nagkaproblema tayo sa credit cards kagabi, baka hindi ko muna maasikaso. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagnanasa ay tila isang apoy na biglang nagliyab. 5 million, ate. Sayang naman ito ng pagkakataon ko. Baka pwedeng kausapin mo si Kuya Rafael Siguradong. May paraan siya. Ewan ko lang, Bianca. Mukhang marami ring iniisip ang kuya mo. Sagot ko. Sadyang nagpapakipot para lalo siyang maging desperada. Hindi nang tagal, narinig ko ang malakas na pag-aaway ni na Bianca at Rafael sa library. Pinipilit ni Bianca ang kanyang kapatid na ilabas ang emergency fund ng pamilya para sa salon. Hindi nila alam, ang emergency fund na iyon ay ang perang ninakaw ni Rafael sa aking kumpanya na nakatago sa isang lihim na account. Habang nangyayari yon, nilapitan ko naman si Noel sa garden. Nakaupo siya doon. Nakasimangot habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Alam kong natalo na naman siya sa sugal kagabi. Noel, balita ko ay malas ka nitong mga nakaraang araw. Wika ko habang tumatabi sa kanya. Wala lang ito, ate. Mababawi ko rin lahat. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses ay puno ng iritasyon. Alam mo, may kakilala akong isang VIP manager sa isang international online casino. Mayroon silang insider's room kung saan laging panalo ang mga players dahil kontrolado nila ang algorithm. Pero kailangan ng minimum bet na 1 milyon para makapasok. Bulong ko, na tila ba isang malaking lihim ang aking ibinibigay? Biglang lumingon si Noel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa ng isang adik. Talaga? Ate, sigurado bang panalo doon? Sigurado. Pero huwag mong sasabihin kay Rafael. Baka gusto niyang makihati sa kikitain mo. Sabi ko sabay kindat sa kanya. Pinanood ko silang dalawa ang magkapatid na tila mga gutom na hayop na naguunahan sa isang pirasong karne. Si Bianca, na handang nakawin ang pundo ng kanyang kuya para sa isang salon na wala namang kumpanya. At si Noel, na handang isugal ang huling sentimo ng pamilya para sa isang panalong hindi kailanman darating. Ngunit ang aking tahimik na panonood ay nauwi sa isang malakas na dagok nang dumating ang isang courier sa mansyon. Isang sulat na hindi para sa akin, kundi para kay Rafael. Ngunit dahil ako ang nasa pinto, ako ang tumanggap nito. Ito ay isang notice of foreclosure mula sa isang bangko. Naninginig ang aking mga kamay habang binabasa ang dokumento. Ang mansyong ito ang bahay na binayaran ko gamit ang aking mana. Mula sa aking yumaong ama ay isinangla pala ni Rafael sa halagang 30 milyong piso 2 taon na ang nakalilipas. Ginamit niya ang isang peking special power of attorney at pineke ang aking pirma. Ang pera ay hindi napunta sa kumpanya, kundi ginamit niya para pundohan ang luho ng kanyang mistress
at ang mga bisyon ng kanyang pamilya. At dahil 6 na buwan na siyang hindi nagbabayad, ang bangko ay handa nang kunin ang bahay sa loob ng 30 araw. Marissa, anong hawak mo? Hilingon ko si Rafael na kakalabas lang ng library. Pawisan at mukhang pagod mula sa pakikipagtalo kay Bianca. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang logo ng bangko sa sobrang hawak ko. Tumingin ako sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding pandidiri. Ang lalaking ito, nabudyan ko ng lahat, ay hindi lang pala magnanakaw at mamamatay tao. Isa rin siyang traidor na handang sunugin ang bubong sa ibabaw ng aming mga ulo para lang sa kanyang pansariling kaligayahan. Rafael, may utang ka palang 30 milyon sa bangko. Tanong ko sa isang boses na kasing tigas ng bato. Marissa, hayan mong magpaliwanag ako. Para sa business yan, para sa atin yan. Nauutan niyang sagot habang sinusubukang agawin ang papel. Iiniwas ko ang papel at humakbang palapit sa kanya. Ang aking presensya ay tila isang nagbabadyang unos na nagpaliit sa kanyang pagkatao. Para sa atin? O para sa kondo ni Patricia? O para sa mga utang sa sugal ni Noel? Buliw ko. Sa wakas, ay pinayagan ko ang aking galit na lumabas kahit konti. Eksakto sa sandaling yon. Lumabas din sina Doña Celia at Bianca mula sa kani-kanilang kwarto dahil sa lakas na aking boses. Nakita nila ang tensyon. Nakita nila ang sulat. Anong gulo ito, Marissa? Bakit ka sumisigaw sa asawa mo? Saway ni Doña Celia. Tila ba ako pa rin ang mali? Itinaas ko ang notice of foreclosure sa harap ng kanilang mga muka. Mother, ang balita ko ay gusto ni Bianca ng salon at gusto ni Noel ng sugal. Pero mukhang may mas malaking problema kayo. Sa loob ng 30 araw, kailangan nating lumayas sa bahay na ito dahil isinangla ito ng dakila ninyong anak at hindi niya binayaran. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot. Ang mukha ni Bianca ay napalitan ng takot, si Noel ay napahawak sa kanyang ulo, at si Doña Celia ay napaupo sa sofa. Tila nawalan ng lakas. Rafael, totoo ba ito? Tanong ni Doña Celia sa isang mahinang boses. Hindi makasagot si Rafael. Nakayuko lang siya. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na pag-amin. Tumingin ako sa kanilang lahat ang pamilyang Mendoza na akala ay sila ang hari at reyna ng mundong ito. Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang katotohanan sila ay mga pulubi lamang na nakasuot ng mamahaling damit at ang kanilang palasyo ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos. Huwag kayong mag-alala, wika ko habang naglalakad patungo sa pinto. Mayroon akong plano para mabayaran ang utang na yan. Pero kailangan ninyong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Kung hindi, baka sa ilalim ng tulay kayo magdiwang ng susunod na Pasko. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa aking sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa mansyon, naramdaman ko ang isang kakaibang ngiti sa aking mga labi. Ang foreclosure notice na yon. Alam ko na yon bago pa dumating ang courier. Ako ang nagbayad sa bangko para pabilisin ang proseso. Gusto kong maramdaman nila ang takot na mawalan ng matitirhan. Gusto kong makita kung paano sila magpapatayan para sa natitirang piraso ng tinapay. Ang digmaan ay wala na sa korte. Wala na sa kumpanya. Ito ay nasa loob na ng kanilang sariling tahanan. Ang sikat ng araw sa Bonifacio Globo City ay tila mas matalas kaysa sa dati. Tumatama sa mga dambuhalang gusali ng salamin na sumasalamin sa kapangyarihan at pera. Habang naglalakad ako patungo sa opisina ni Attorney Gabriel Cruz, ramdam ko ang bawat tingin ng mga tao. Ngunit wala akong pakialam. Ang suot kong itim na suit at ang aking tindig ay nagsisilbing balute laban sa kahapon. 12 taon akong nagpakumbaba. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ko ay may bigat ng katarungan. Ang opisina ni Gabriel ay nasa tuktok ng isang prestigyosong tower.
Pagpasok ko, ang amoy ng mamahaling leather at sariwang kape ay bumate sa akin isang mundong malayo sa bahay ng mga Mendoza na amoy pagkukunyari at kasakiman. Si Gabriel ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malawak na syudad. Nang lumingon siya, nakita ko ang parehong talino at tapang na nakita ko noon kami ay nasa law school pa lamang. Ngunit meron ding lungkot sa kanyang mga mata nang makita niya ang pasa sa aking pisingi na bahagya pa ring bakas sa ilalim ng aking makeup. Marissa, tawag niya sa aking pangalan. Ang boses ay malalim at puno ng respeto. Matagal na akong naghihintay na tawagan mo ako. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan ang iyong sariling lakas. Wala na ang dating Marissa na kilala mo, Gabriel. Tugon ko habang nauupo sa harap ng kanyang mesa. Ang narito ngayon ay ang babaeng handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa harap ko. Ang bawat pahina sa loob nito ay tila isang pako sa krus na pinagpakuan sa akin ni Rafael. Nagawa ko na ang background check sa mga accounts ni Rafael Mendoza. Simula ni Gabriel, ang kanyang tono ay naging formal at seryoso. Hindi lang foreclosure ng bahay ang problema mo. Ang kumpanya mo, ang Evangelista Logistics, ay unti-unti niyang binubutas. May mga ghost employees siya sa payroll at may mga subcontractors na pagmamay-ari rin niya gamit ang mga dummies. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga litratong inilabas niya mula sa ilalim ng folder. Isang marangyang condominium sa Rockwell. Isang unit na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. At sa mga litrato, makikita si Rafael na nakayakap kay Patricia Salvador, ang aking dating assistant. Habang hawak ang isang baso ng wine sa loob ng unit na yon, ang perang ginamit pambili niyan ay galing sa dividend checks mo na pineke niya ang pirma mo sa loob ng 3 taon, dagdag ni Gabriel. Tumingin ako sa mga litrato. Walang luha. Walang pang-inginig ng mga kamay. Ang naramdaman ko lang ay ang masiding pagnanais na makitang gumagapang sa putik ang lalaking ito. Ang bawat sentimo na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang pamilya ay ginamit niya lang pala para sa kanyang kalandian. Ano ang plano natin sa bahay? Tanong ko. Pilit na ibinabalik ang focus sa usaping legal. Dito tayo papasok sa paraphernal property law. Paliwanag ni Gabriel habang itinuturo ang mga dokumento ng lupa. Dahil ang pambili ng mansyon sa Forbes Park ay galing sa mana mo mula sa iyong ama, hinding-hindi ito magiging bahagi ng inyong conjugal property kahit pakasal kayo. Ang ginawa niyang pagsasangla gamit ang peking pirma mo ay isang kriminal na gawain. Maibabalik natin ang bahay sa iyo, Marissa, at mapapalayas natin sila sa lalong madaling panahon. Gusto ko silang umalis na walang dalang. Kahit anong pagmamay-ari ko, wika ko, ang aking boses ay parang hatol ng kamatayan. Kahit ang mga damit na suot nila, gusto kong iwan nila. Mabibigay ko sa iyo yan, sagot ni Gabriel nang may tiwala. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam nating gagawa sila ng paraan para baliktarin ang sitwasyon. Matapos ang aming pag-uusap, lumabas kami ni Gabriel ng gusali. Pinilit niya akong ihatid sa aking sasakyan. Sa gitna ng abalang kalsada ng BGC, sandali kaming huminto. Hinawakan ni Gabriel ang aking siko, isang simpleng pagpapakita ng suporta na tila nagbigay sa akin ng hangin para makahinga. Marissa, hindi ka nag-iisa rito. Bulong niya. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Salamat, Gabriel. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang nakaparadang itim na SUV, isang flash ng kamera ang sumabog. Hindi ko ito napansin. Ngunit ang taong may hawak ng kamera ay may ngiting kasing pait ng lason. Si Bianca Mendoza. Kanina pa pala niya ako sinusundan mula nang umalis ako ng mansyon. Nakatago siya sa gilid ng isang post. Hawak ang kanyang high-end na smartphone.
Tinitingnan ng larawan namin ni Gabriel na magkasama at mukhang malapit sa isa't isa. Katya, Ate Marisa. Bulong ni Bianca sa kanyang sarili. Ang kanyang muka ay puno ng malisyosong kagalakan. Akala mo ikaw lang ang may hawak sa leeg namin na yun? Makikita natin kung sino ang tunay na may kabit. Siguradong matutuwa si Kuya Rafael at si Mami sa balitang ito. Mabilis niyang sinend ang larawan sa group chat ng pamilya Mendoza na may caption. Tingnan niyo ang dakilang asawa ni Kuya. Habang tayo ay namomroblema sa bahay, siya ay nakikipaglandian sa kanyang dating boyfriend sa BGC. ATM no more. Mistress na pala ang bago niyang trabaho. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, hindi ko alam na ang susunod na bagyong kakaharapin ko ay hindi na tungkol sa pera o bahay, kundi tungkol sa aking dangal bilang isang babae. Ang mga Mendoza, sa kanilang huling pagkakataon na makaligtas, ay handang gamitin ang pinakamaruming paraan para sirain ako. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng korte. Ngayon, ito ay magiging isang pampublikong pagbitay. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila siksik sa tensyon pagka-uwi ko mula sa opisina. Hindi pa man ako nakakatapak ng tuluyan sa loob ng sala. Nadama ko na ang mga tingin na parang mga asong naghihintay ng hudyat para umatake. Nakaupo si Doña Celia sa kanyang paboritong silya. Tuwid ang likod at hawak ang kanyang rosaryo, habang sina Rafael at Bianca ay nakatayo sa kanyang magkabilang gilid. Tila mga gwardiyang handang pumatay. Napakasarap siguro ng araw mo, Marisa, bungad ni Doña Celia. Ang boses ay matinis at puno ng pambabastos. Saan kayo nanggaling ng bago mong kaibigan? Inilapag ko ang aking bag sa mesa at tiningnan sila nang walang anumang bakas ng gulat. Wala kayong pakialam kung saan ako nanggaling, Mother? At mas lalong wala kayong karapatang busisisiin ang mga pinupuntahan ko, lalo na't kayo ang nakatira sa bahay ko. Bahay mo? Sumabog ang boses ni Rafael. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Huwag kang magmalinis, Marisa. Nagpapakamatay ako sa pag-iisip kung paano natin mababayaran ng bangko. Tapos malalaman kong nakikipag-date ka lang sa lalaking yon sa BGC. Hinampas ni Bianca ang kanyang smartphone sa ibabaw ng glass table. Ang screen nito ay nagpapakita ng larawan namin ni Gabriel na magkasama kanina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking siko bilang suporta. Ngunit sa mata ng isang malisyusong tao, ang simpleng litratong yon ay tila isang malaking ebidensya ng pagtataksil. Ayan ang ebidensya, Ate Marisa, sigaw ni Bianca. Ang kanyang ngiti ay halatang-halata ang kasiyahan dahil akala niya ay naisahan niya ako. Akala mo hindi ko malalaman? Kasama mo ang dating boyfriend mo. Kaya pala ang lakas ng loob mong sabihing hindi mo na kami bibigyan ng pera kasi may bago ka ng kinakalantare. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang sarili kong huwag matawa sa kanilang kahangalan. Ito ba ang pinagmamalaki nilang sandata? Isang litrato mula sa malayo na walang anumang mali siya. Alam mo ba kung sino ang lalaking yan? Bianca? Tanong ko nang may halong pambabaliwala habang tinititigan ang larawan. Hindi na importante kung sino siya. Ang mahalaga ay nahuli ka namin. Singit ni Rafael. Lumapit siya sa akin. Ang panga ay nakakuyom. Ito ba ang gusto mo, Marisa? Gusto mong ipamalita ko sa lahat ng kaibigan at business partners natin na ang asawa ko ay isang malande? Paano na ang reputasyon mo sa Evangelista Logistics kapag nalaman nila ito? Ang pangingikil ay nahalatag na. Ito ang taktika ng mga duwag ang manakot, gamit ang kasinungalingan para makuha ang gusto nila. Kaya kung ayaw mong kumalat ito, dugtong ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nanunokso. Kailangan mong pirmahan ng dokumento na naglilipat ng kalahati ng shares mo sa kumpanya kay Kuya Rafael. At syempre, ang 5 million pesos para sa salon ko. Maliit na halaga para sa katahimikan mo, 'di ba? Tiningnan ko sila isa-isa.
Ang mga mata nila ay nagdiningning sa kasakiman. Akala nila ay hawak na nila ang aking buhay sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi nila alam na ako ang may hawak ng posporo at sila ang nakatayo sa ibabaw ng gasolina. Dahan-dahan akong lumapit kay Bianca. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang aking mga mata ay kasing talim ng yelo. Bianca, wika ko. Ang boses ay mahina, ngunit sapat para marinig niya ang banta sa bawat salita. Ang lalaking nasa litrato ay si Attorney Gabriel Cruz. Siya ang aking legal counsel at kanina, nanggaling kami sa kanyang opisina para tapusin ang mga papeles para sa isang kaso. Binuksan ko ang aking bag at nilabas ang isang makapal na brown envelope. Inihagis ko ito sa ibabaw ng litrato ni Bianca. Ang tunog ng papel na bumagsak sa salamin ay tila isang hudyat ng kanilang katapusan. Iyan ang kopya ng lahat ng records mo, Bianca. Lahat ng perang hiningi mo sa akin sa loob ng 5 taon. Ang mga investment na hinihingi mo na napunta lang sa mga luho mo at sa pag-maintain ng buhay ng iyong boyfriend na tambay. Sabi ko habang nakikita ang pamumutla ng kanyang muka. Aabot ng 10 milyong piso ang nakuha mo sa akin gamit ang mga pekeng negosyo. Bumaling ako kay Rafael, na ngayon ay tila hindi makapaniwala sa nangyayari. At ikaw, Rafael, gusto mong ipagkalat ang litratong ito? Sige, gawin mo. Pero siguraduhin mo lang na handa ka ring ipaliwanag kung bakit isinangla mo ang bahay na ito gamit ang pekeng pirma ko. Handa ka bang humarap sa kasong estafa at falsification of public documents? Dahil ang kasong yon ay may parusang hanggang 20 taong pagkakakulong. Natahimik ang buong sala. Ang kayabangan ni Rafael at Bianca ay naglaho na parang usok. Si Doña Celia ay napahawak ng mahigpit sa kanyang rosaryo. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Marisa, hindi mo magagawa ito sa pamilya mo. Sigaw ni Doña Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig na, nagkamali kayo ng taong kinalaban. Mother? Sagot ko habang naglalakad patungo sa hagdan. Hindi ako ang biktima rito. Kayo ang magnanakaw, at wala akong balak na maging mabait sa inyo. Ngunit bago pa ako makatapak sa unang baitang, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Aray, ang sakit kuya! Mami, tulungan niyo ako! Lahat kami ay napalingon sa direksyon ng hagdan pababa sa basement. Si Noel ay nakasalampak sa sahig. Hawak ang kanyang tagiliran habang namimilipit sa sakit. Ang kanyang muka ay pinagpapawisan at tila hirap na hirap huminga. Noel anak? Sigaw ni Doña Celia habang tumatakbo papalapit sa kanyang bunsong anak. Ang kidney ko, Mami, parang sasabog na. Daing ni Noel habang nanginginig ang buong katawan. Tumakbo si Rafael at binuhat ang kanyang kapatid. Kailangan nating dalhin siya sa ospital, Marisa. Kailangan namin ng pera. Hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Pinanood ko silang magkagulo. Isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Handang gamitin ang lahat ng grama para lamang makakuha ng pera. Ang sakit sa bato ni Noel, ang sakit na 3 taon ko nang binabayaran ang mga gamot at treatments na wala namang ebidensya. Dalhin niyo siya sa ospital. Wika ko nang walang anumang emosyon. Ngunit asahan niyong hindi ni isang sentimo ang ilalabas ko sa oras na malaman ko ang totoo tungkol sa sakit niya. Ang kanilang grama ay nagsisimula na namang uminit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang manonood. Ako na ang magtatanggal ng kanilang mga maskara. Ang malamig na hangin sa loob ng pribadong ospital sa Alabang ay may kasamang amoy ng alkohol at gamot. Ngunit para sa akin, mas umaalingasaw ang amoy ng kasinungalingan. Sa harap ko, nakahiga si Noel sa isang mamahaling stretcher habang itinutulak ng mga nurse papasok sa VIP emergency room. Namimilipit siya. Hawak ang tagiliran at umaarte na tila
binabawian na ng buhay. Nakabuntot sa kanya si Doña Celia. Umiiyak ng malakas. Ang mga luha ay parang gripo na walang patid sa pag-agos. Hinahaplos niya ang buhok ng kanyang anak na kunwari ay naghihingalo. Diyos ko, iligtas niyo ang bunso ko, Marisa. Maawa ka. Ilabas mo na ang pambayad. Kailangan na niyang madialysis. Sigaw ng aking biyenan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo upang makuha ang simpatya ng mga taong nakatingin. Lumapit sa akin si Rafael. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan sa pag-arte. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tila isang mandurukot na pilit, kumukuha ng aking pitaka. Marissa, asan ang card mo? Kailangan nating mag-deposit ng 500,000 para simulan ang procedure. Huwag mo nang hintayin na mamatay ang kapatid ko bago ka lumambot. Tiningnan ko ang kamay niyang nakalahad. Hindi ako kumilos. Sa halip, ibinaling ko ang aking paningin kay Noel sa loob ng salamin. Ang kanyang balat ay hindi maputla. Wala siyang lagnat. At ang pagdaing niya ay walang ritmo. Tumitigil tuwing walang nakatingin sa kanya. 3 taon. 3 taon kong binayaran ang bawat reseta, bawat lab test, at bawat emergency na ginawa nila. Huwag kang mag-alala, Rafael. Sagot ko ng may napakalamig na tono, na tila nagpatigil sa kanyang paghinga ng 1 segundo. Ako na mismo ang kakausap sa doktor ni Noel. Gusto kong malaman ng detalyado kung ano talaga ang sakit niya bago ako maglabas ng kahit 1 sentimo. Tinalikuran ko siya bago pa man siya makasagot at naglakad patungo sa opisina ni Dr. Enrico Morales. Si Dr. Morales ay hindi lang basta espesyalista. Matalik siyang kaibigan ni Rafael mula pa noong kolehiyo. Siya ang pumirma sa lahat ng medical certificates ni Noel. Pagpasok ko sa kanyang opisina, nakaupo si Dr. Morales sa kanyang swivel chair. Kalmadong nagbabasa ng isang magazine. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at nagsuot ng maskara ng isang nag-aalalang manggagamot. Mrs. Mendoza, nabalitaan ko ang nangyari kay Noel. Kailangan na natin siyang ipasok sa OR para hindi ko siya pinatapos. Lumapit ako sa kanyang mesa at tahimik na ibinagsak ang isang itim na folder. Ang bigat ng folder na tumama sa kahoy ay nagpakaba sa kanyang mga mata. Upo, doktor, utos ko. Ang aking boses ay hindi sumisigaw, ngunit may taglay itong talim na hindi pwedeng suwayin. Dahan-dahan siyang naupo. Pinuksan ko ang folder at inilatag sa harap niya ang 3 dokumento. Una, ang bank statements na nagpapakita ng mga tseke na ibinayad ko sa ospital na ito. Pangalawa, ang lihim na transfer ng pera mula sa account ni Rafael papunta sa personal na bank account ni Dr. Morales. At ang huli, ang 1 kopya ng kasong isasampa ko sa Professional Regulation Commission para sa pagbawi ng kanyang lisensya. 5 milyong piso. Dr. Morales? Simula ko, habang tinititigan ang pang-inginig ng kanyang mga daliri. Yan ang halagang ibinayad ko sa inyo at kay Rafael sa loob ng 3 taon para sa isang sakit sa bato na hindi naman nag-e-exist. Ginamit nyo ang propesyon nyo para magnakaw. Ngayon, may 2 kang pagpipilian. Sabihin ang totoo sa harap ng pamilya ko, o bukas ng umaga, babasahin mo na lang sa diaryo na wala ka ng lisensya at may warrant of arrest ka na para sa kasong syndicated estafa. Nawala ang kulay sa mukha ng doktor. Ang kanyang kayabangan ay natunaw na parang kandila sa harap ng naglalagablab na apoy. Mahigit sa pagkakaibigan nila ni Rafael, mas mahal niya ang kanyang titulo at yaman. Makalipas ang 10 minuto, pumalik ako sa VIP room ni Noel. Nakakabit na siya sa isang IV drip na naglalaman lamang ng tubig at asin. Si Doña Celia ay patuloy pa rin sa pag-usal ng rosaryo, habang si Bianca ay nag-aayos ng makeup sa gilid. Malamang
ay naghahandang kumuha ng litrato para sa kanyang pekeng panawagan sa social media. Marisa, nasaan na ang pera? Bakit mo kasama si Enrico? Tanong ni Rafael nang makita kaming pumasok. Ang kanyang boses ay may halong kaba nang makita ang putlang mukha ng kanyang kaibigan. Huminto ako sa paanan ng kama ni Noel. Tumingin ako kay Dr. Morales at bahagyang tumango. Sabihin mo sa kanila, Doktor. Utos ko. Lumunok si Dr. Morales. Iniiwas ang tingin kay Rafael. Walang sakit sa bato si Noel. Ang mga resulta ng lab tests ay pinalitan ko. Ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ay mga simpleng vitamins lang. Malusog ang mga bato niya. Wala siyang sakit. Huminto ang mundo sa loob ng kwartong iyon. Si Noel, na kanina ay namimilipit, ay biglang napatigil at napamulat ng mata. Halatang hindi alam kung itutuloy pa ang pag-arte. Nahulog ang rosaryo mula sa mga kamay ni Doña Celia. Si Bianca ay napangganga. Hindi makapagsalita. Anong kahibangan ito, Enrico? Sigaw ni Rafael. Pilit na inililigtas ang kanyang sarili mula sa pagguho ng kanilang kasinungalingan. Binayaran ka ba ng asawa ko para sabihin yan? Ngunit hindi na sumagot ang doktor. Tumalikod ito at mabilis na lumabas ng kwarto. Iniiwan ang mga Mendoza na nakabitin sa kanilang sariling bitag. Hinarap ko si Rafael, ang lalaking pinili kong mahalin, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay. Ang bawat sentimong ibinigay ko para sa gamot ni Noel ay marahil napunta sa sugal, sa luho, at sa babae niya. Niloko niyo ako ng 3 taon tungkol sa sakit ng kapatid mo. Tanong ko. Ang aking boses ay napakahina, ngunit ang lamig nito ay sapat na para magpayelo sa buong silid. Inasahan kong luluhod siya. Inasahan kong magmamakaawa siya o hihingi ng tawad dahil bistado na siya. Ngunit ibang klaseng demonyo ang kaharap ko. Sa halip na matakot, unti-unting nawala ang kaba sa mukha ni Rafael. Isang nakakasukang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinaas niya ang kanyang baba. Tila ipinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. Bakit, Marisa? Tanong niya. Ang kanyang tono ay puno ng kayabangan at paninisi. Kung hindi ko sinabing may taning na ang buhay ng kapatid ko, bibigyan mo ba siya ng pera? Maramot ka. Napakadamot mo. Kasiyahan na nga lang ang kapatid ko sa sugal. Ipinagkakait mo pa? Binawi ko lang kung ano ang dapat para sa pamilya ko. Dahil utang mo sa amin ang posisyon mo ngayon. Hindi ako nakurap. Ang kapal ng kanyang mukha ay lumagpas na sa sukat ng katinuan. Ginamit niya ang buhay at kalusugan bilang sandata para mangikil. At ngayon, ako pa ang masama. Utang, sagot ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Huwag kang mag-alala, Rafael. Kung utang lang din ang pag-uusapan, sisingilin ko kayo ng buong buo. Lumapit si Rafael. Ang distansya namin ay halos isang dangkal na lamang. Tinitigan niya ako sa mga mata. Ang kanyang ngiti ay naging isang banta. Akala mo panalo ka na dahil napaamin mo ang doktor na yan? Bulong niya. Ang kanyang hininga ay tumatama sa aking mukha. Hintayin mo hanggang bukas. Marisa, bukas ng umaga. Magaganap ang board meeting ng Evangelista Logistics. At titingnan natin kung may babalikan ka pang kumpanya o kung tuluyan na kitang matatapon sa basurahan. Umatras siya at tumawa. Isang tawa ng taong akala ay siya ang may hawak ng huling baraha. Hindi niya alam, ang barahang tinutukoy niya ay matagal ko nang sinunog. Ang sikat ng araw ay hindi sapat para tunawin ang lamig sa aking dibdib habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan. Nakaparada sa tapat ng isang marangyang kondominium sa Rockwell. Sa labas ng lobby, nakita ko silang dalawa. Si Rafael,
ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ay mahigpit na nakayakap sa bewang ni Patricia, si Patricia Salvador, ang dating executive assistant na pinag-aral ko. Binigyan ng trabaho noong naghihingalo ang kanyang pamilya sa utang. At itinuring kong parang nakabababatang kapatid. Ngayon, nakasuot siya ng isang mamahaling silk dress. At sa kanyang pulso ay kumikinang ang Cartier watch na nawala sa aking kwarto 1 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Rafael noon, baka raw naiwan ko lang sa opisina. Hindi ko alam na nasa pulso na pala ito ng ahas na pinakain ko sa aking sariling palad. Hindi ako umiyak. Ang pagtataksil ay tila naging isang pamilyar na lasa sa aking bibig. Mapait, ngunit nagbibigay ng pambihirang linaw sa aking isipan. Tinitigan ko silang maghalikan bago sila sumakay sa sasakyan ni Rafael patungo sa opisina. Ito ang araw na inakala niyang tatapusin niya ako. Hindi niya alam. Ito ang araw ng kanyang sariling pagbitay. 2 oras ang lumipas. Pumasok ako sa boardroom ng Evangelista Logistics. Ang kwarto ay puno ng tensyon. Ang mga board of directors na karamihan ay mga matatandang negosyanteng iginagalang ang aking yumaong ama ay nakatingin sa akin ng may halong awa at pagdududa. Sa dulo ng mahabang mesa, sa mismong silya na pagmamay-ari ko bilang CEO, nakaupo si Rafael. Nakangiti siya, puno ng kumpiyansa, habang nasa kanyang tabi ang isang makapal na folder ng audit report. Mabuti naman at dumating ka. Marisa? Bungad ni Rafael. Ang boses ay malakas at punong-puno ng otoridad na hindi naman sa kanya. Gentlemen, alam kong pamilya tayo rito. Pero kailangan nating unahin ang kumpanya. Sa mga nakaraang buwan, napansin ko ang hindi magandang estado ng mental health ng aking asawa. At dahil dito, naapektuhan ang ating pondo, inilapag niya ang mga kopya ng audit report sa harap ng mga board members. Kung titingnan ninyo ang report na yan, makikita ninyo na ang personal accounts ni Marisa, pati na ang ilang emergency funds ng logistics, ay halos limas na. Ginamit niya ito sa mga maling investments na hindi dumaan sa board. Bilang asawa at bilang pinakamalaking tagapagmana sa conjugal rights, kailangan kong kunin ang posisyon bilang CEO upang isalba ang kumpanyang ito mula sa tuluyang paggalugi. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumingin sa akin. Hinihintay ang aking pagdepensa. Nakatayo lang ako sa kabilang dulo ng mesa. Kalmado. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa malamig na salamin ng lamesa. Pinanood ko kung paano niya sinubukan akong sirain sa harap ng mga taong rumerespeto sa akin. Ginamit niya ang gaslighting technique niya. Pinalalabas na ako ang baliw. Ako ang pabaya, habang siya ang bayani. Tapos ka na ba, Rafael? Tanong ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit pumutol sa bawat bulungan sa loob ng kwarto. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa projector. Gamit ang isang remote, binuksan ko ang screen sa likuran niya. Hindi ako naglabas ng sariling folder. Hayaan kong ang katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang audit report na hawak ninyo ay totoo. Simula ko, na nagpataas ng kilay ng lahat, kabilang na si Rafael. Nawawala nga ang pondo, ngunit hindi dahil sa aking mental health. Nawawala ito dahil ninakaw ito ng lalaking nakaupo sa aking silya. Nag-flash sa screen ang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission. Makikita ninyo ang isang kumpanya na tinatawag na Pat Raff Trading. Isang shell company na tumatanggap ng milyon-milyong pisong bayad mula sa ating logistics firm para sa mga serbisyong hindi naman nag-e-exist. Ang pangalan ng mga incorporators, Rafael Mendoza at Patricia Salvador. Namutla si Rafael. Ang ngiti niya ay biglang napalitan ng pag-iting ng kanyang panga. Kasinungalingan yan. Fake documents ang ipinapakita mo, Marisa. Fake. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking ngiti
ay hindi umabot sa aking mga mata. Kung ganoon, bakit inilipat mo ang lahat ng pera ng Patraft Trading patungo sa isang investment fund sa Singapore, kagabi ang eksaktong investment na ikinuwento ko sa iyo sa hardin ng mansyon natin? Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang kumpiyansa niyang siya ang pinakamatalino sa lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang Singapore investment na yon, Rafael, ay isang decoy. Isang kumpanya na itinayo ng aking mga abogado. Patuloy ko. Ang bawat salita ay tinatarakan ang kanyang natitirang kayabangan. Lahat ng perang ninakaw mo sa akin, pati na ang 30 milyong piso na nakuha mo sa pagsasangla ng aking bahay, ay kusang loob mong inilipat sa isang offshore trust fund na nakapangalan lang sa akin. Maraming salamat sa pagbabalik ng pera ko. Ngayon, ikaw ang bangkarot. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa boardroom. Walang sinuman ang nagtangkang magsalita. Ang lalaking kanina ay nagahari-harian na yon ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot at kahihiyan. Tumayo ang pinakamatandang miyembro ng board. Rafael, lumabas ka ng kwartong ito. At asahan mong ang legal team ng kumpanya ay magsasampa ng kaso laban sa iyo bukas na bukas din. Hindi makapagsalita si Rafael. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang gusot na suit at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, huminto siya at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng asidong galit. Hindi pa tayo tapos. Marisa, asawa mo pa rin ako. At kalahati ng lahat ng natitira sa'yo ay akin pa rin ayon sa batas. Banta niya. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pagiging lalaki. Tinitigan ko siya ng may halong awa at pandidire. Gusto mong pag-usapan ang natitirang batas sa pagitan natin? Sige, bukas ng gabi. Magkita tayo sa mansyon para sa isang huling hapunan. Isama mo ang nanay mo, ang mga kapatid mo, at syempre, isama mo si Patricia. May ipipirma ako sa inyong settlement. Kapag hindi kayo dumating, ipadadala ko ang mga pulis para damputin kayo. Kinalikuran ko siya. Narinig ko ang mabigat na pagsara ng pinto sa kanyang pag-alis. Ang kumpanya ay ligtas. Ang pera ay naibalik. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay mangyayari pa lamang bukas. Handa na ang entablado para sa huling paghinga ng mga Mendoza. Ang mahabang hapagkainan ay pinalamutian ng mga sariwang puting rosas at ng pinakamahaling kristal na binili ko pa mula sa Italia. Nakasuot ako ng isang itim na bestida, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa aking nakaraan, at isang pormal na pangkasuotan para sa pagbitay na aking isasagawa ngayong gabi. Ang pagtamaan ng mga kubyerto sa porselana na inihahanda ng mga katulong ay ang tanging ingay na bumabasag sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. Nakatayo si Attorney Gabriel Cruz sa aking likuran. Tila isang tahimik na gwardiya na may hawak na isang itim na briefcase. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng karagdagang tibay ng loob. Eksaktong 8:00 ng gabi nang bumukas ang malaking pinto ng dining room. Pumasok ang pamilya Mendoza. Naglalakad na tila sila pa rin ang may-ari ng kastilyong ito. Ngunit ang pinakaanakapukaw ng aking pansin ay ang kapangahasan ni Rafael. Hindi lang niya kasama sina Doña Celia, Bianca, at Noel. Kasama niya si Patricia, nakakapit sa kanyang braso, nakasuot ng isang masikip na pulang damit at nakangiti na tila isang reyna na handa ng umupo sa trono. Tiningnan ko silang lahat habang dahan-dahan akong naupo sa kabisera ng mesa. Mabuti naman at kumpleto kayo. Maupo kayo. Si Doña Celia ay umupo sa kabilang dulo. Taas, no? Hawak ang kanyang paboritong pamaypay. Sina Bianca at Noel ay tahimik na naupo sa gilid. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat. Halatang kinakabahan sa maaaring mangyari dahil alam nilang hawak ko ang mga sikreto ng kanilang mga peking sakit at negosyo. Naupo si Rafael at pinaupo niya si Patricia
Sa silyang karaniwang inuupuan ko, noon kami ay magkasama pa. Isang direktang pang-iinsulto na sinagot ko lamang ng isang malamig na paghigop ng aking wine. Sana ay hindi ito pag-aaksaya ng oras natin. Marissa, bungad ni Rafael, sinusubukang ibalik ang kanyang boses ng awtoridad matapos siyang mapahiya sa kumpanya kahapon. Dinala ko si Patricia bilang witness ko sa anumang dokumentong pipirmahan natin ngayon. Tumawa ng mahina si Patricia, isang malanding tunog na umaalingaw-ngaw sa kwarto. Ang ganda ng bahay na ito. Marissa, sana ay hindi mo mamasamain kung babaguhin ko ang kulay ng mga kortina kapag kami na ni Rafael ang tuluyang nakatira rito. Masyadong malungkot ang panlasa mo. Hiniwa ko ang karne sa aking plato bago ako sumagot. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang mga kortinang yan, Patricia, ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay na sinuweldo mo nung assistant pa lamang kita. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang baguhin yan. Dahil kung may babaguhin man sa bahay na ito ngayong gabi, yon ay ang mga taong pinapayagan kong huminga sa loob nito. Nakita ko ang paglunok ni Patricia. Ang kanyang huwad na tapang ay bahagyang nayanig. Inabot niya ang baso ng tubig gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kumislap ang pamilyar na Cartier watch sa kanyang pulso. Ibalik mo ang relo ko na ninakaw mo sa kwarto ko bago ka umalis sa hapag na ito. Tahimik kong utos. Hindi yan pakiusap. Itinago ni Patricia ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Namumula ang mukha sa hiya dahil narinig ng lahat ang pagtawag ko sa kanya bilang magnanakaw. Tama na ang pasikot-sikot, Marissa! Singit ni Doña Celia. Inilapag ng malakas ang kanyang pamaypay sa mesa. Kung inimbitahan mo kami rito para pirmahan ang settlement ng annulment ninyo ng anak ko, ilabas mo na ang papeles. Ilipat mo na ang titulo ng bahay na ito sa pangalan ko bilang danyos sa kahihiyang dinala mo sa pamilya namin. At ibigay mo na kay Rafael ang kalahati ng pera mo para matapos na tayo. Magpasalamat ka at pumayag kaming palayain ka ng walang iskandalo sa media. Ang kapangahasan ng matandang ito ay sadyang walang hangganan. Sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, naniniwala pa rin siyang ako ang may utang na loob. Tinitigan ko ang aking biyenan. Nakikita ko sa kanyang muka ang isang babaeng nabuhay sa pang-aapi ng iba. Ginagamit ang salitang pamilya bilang lisensya para maging isang halimaw. Tumango ako kay Gabriel. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bakas ng awa. Pinuksan niya ang kanyang itim na briefcase at naglabas ng 4 na magkakaibang envelopes. Inilalapag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Anong settlement ang sinasabi niyo, Mother? Tanong ko, habang pinupunasan ang aking mga labi gamit ang tela ng napkin. Wala akong babayaran ni isang kusing sa mga taong nagnakaw sa akin. Ang mga sobre niyan ay ang katapusan ng maliligaya ninyong araw. Namutla si Rafael. Kinuha niya ang unang sobre na may pangalan niya. Para sa iyo yan, Rafael. Kopya ng kasong isinampa ng Evangelista Logistics laban sa inyo ni Patricia para sa qualified theft. At kasama dyan ang opisyal na order ng korte na i-freeze ang lahat ng personal accounts ninyong dalawa. Wala na kayong pambili kahit isang tasang kape bukas. Sunod kong itinuro ang sobre sa harap ni Bianca at Noel. Para sa inyong dalawa, mga kasong estafa, ang mga ebidensya ng peking salon at peking sakit sa bato ay naipasa na sa prosecutor's office. Maaari kayong maghanda ng pampiyansa. Pero paano kayo magbabayad kung wala ng pera ang kuya nyo? Ang katahimikan ay napalitan ng panginginig. Si Bianca ay napahagulgol, habang si Noel ay nakayuko. Hindi makatingin sa akin. Si Patricia ay tumayo, handa nang tumakbo. Ngunit sinabihan siya ni Gabriel na may mga pulis na naghihintay sa labas ng gate sakaling may sumubok na umalis bago matapos ang usapan. Ngunit ang pinakahuling sobre, isang itim na envelope, ay dahan-dahan kong inilapit sa tapat ni Doña Celia.
Nanginginig ang mga kamay ng matanda. Hindi niya ito binuksan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano ang nilalaman nito. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo. Dahan-dahan akong lumapit sa likuran ng kanyang silya. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tainga. Ang aking boses ay isang malamig na hanging na dadala ng sumpa. Iyan, Mother, ay isang regalo para sa nag-iisang nanay na sinadyang lasunin at pumatay sa sarili niyang apo. Natigilan si Doña Celia. Ang kanyang mga mata ay nanglaki sa matinding takot. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Tila hindi siya makapaniwala na ang lihim na ibinuon niya 12 taon na ang nakalilipas ay bumangon mula sa hukay upang singilin ang kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging isang mabigat na kadena na sumakal sa hininga ni Doña Celia. Nanginghinig ang kanyang mga kamay habang pilit na inilalayo ang itim na sobre na tila isang nagbabagang uling na makakasunog sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa aking muka. Ngunit, ang tanghing nakita niya ay isang pader ng yelo. Nabaliw ka na. Marisa, anong kasinungalingan ito? Sigaw ni Doña Celia. Ang boses ay matinis at naninginig sa takot. Ngunit pilit pa rin kumakapit sa kanyang pagiging mapagmataas. Wala akong ginawang ganyan aksidente. Ang pagkakalaglag ng bata, isa kang baliw na naghahanap ng masisisi sa sarili mong kahinaan bilang isang babae. Tumayo si Rafael. Pilit na ipinagtatanggol ang kanyang ina. Sobra na ito. Marisa, kung gusto mong kunin ang lahat ng pera, kunin mo. Pero huwag mong idamay ang nanay ko sa mga gawa-gawa mong kwento. Wala kang ebidensya sa mga ibinibintang mo. Hindi ako nakipagtalo. Hindi na kailangan ng mga salita para pabulaanan ang mga sinungaling. Tumango ako kay Gabriel. Sa isang mabilis na galaw, pinindot niya ang remote na nakakonekta sa smart TV sa dingding ng dining room. Ang malaking pader na dati ay pinalamutian ng mga sining at larawan ng kanilang masayang pamilya ay naging isang malaking bintana patungo sa madilim nilang nakaraan. Lumitaw ang muka ni Yaya Luning sa screen. Ang matanda ay umiiyak. Hawak ang isang maliit na garapon at mga lumang reseta na kanyang itinago. Malinaw na narinig ng lahat sa kwarto ang kanyang pag-amin kung paano niya nakita si Doña Celia at Bianca na dinudurog ang gamot na pampalaglag. Kung paano nila ito inihalo sa aking gatas tuwing gabi. At kung paano siya binantaan ng kamatayan kung siya ay magsasalita. Matapos ang video ni Yaya Luning, sumunod ang isang audio recording. Ang boses ni Dr. Morales ay umalingaw sa buong silid. Narinig ng lahat ang kanyang panginginig habang inaamin ang sabuatan nila ni Doña Celia sa pagpapalit ng aking medical records noong ako ay makunan, at ang sabuatan nila ni Rafael para sa peking sakit sa bato ni Noel upang makahingi ng milyon-milyon mula sa akin. Nang mamatay ang screen, ang marangyang hapagkainan ay naging isang sementeryo ng kanilang mga ilusyon. Bumagsak si Doña Celia sa kanyang silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Wala na siyang masabi. Ang mga ebidensya ay sapat na upang ibaon siya sa kulungan hanggang sa huling hininga niya. Si Bianca ay napahagulgol ng malakas. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pag-uumpisa ng pagnanasang iligtas ang sarili. Lumingon siya sa kanyang ina. Mami, bakit mo ginawa yon? Wala akong kinalaman doon. Wala akong ginawang masama kay Ate Marisa. Nadamay lang ako sa mga plano nyo. Tumahimik ka, Bianca. Ikaw ang kumuha ng mga gamot na yon. Ganti ng kanyang ina. Ang pamilyang dati ay nagkakaisa sa pagnanakaw. Ngayon, ay nagkakagata na parang mga asong ulol na pinag-aagawan ng isang buto ng kaligtasan. Sa kabilang dulo ng mesa,
Dahan-dahang tumayo si Patricia. Binitawan niya ang braso ni Rafael na tila ito ay isang nakakahawang sakit. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at sinubukang humakbang patungo sa pinto. Saan ka pupunta, Patricia? Malamig kong tanong. Pinipigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa tayo tapos. Ang pangalan mo ay kasama sa arrest warrant na hawak ng mga pulis sa labas dahil isa kang co-conspirator sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya ko. Walang aalis sa kwartong ito. Eksakto sa pagtatapos ng aking pangungusap, ang asul at pulang ilaw mula sa labas ng bintana ay sumayaw sa mga dingding ng mansyon. Naramdaman ng lahat ang mabibigat na hakbang ng mga alagad ng batas na pumasok sa aming pintuan. Pinangungunahan ng isang investigador na may hawak na mga patong-patong na dokumento. Nang makita ni Rafael ang mga pulis, nawala ang huling piraso ng kanyang katinuan. Ang lalaking laging nakatago sa likod ng kanyang ina at ng aking pera ay napalitan ng isang desperadong hayop na na-corner sa hawla. Nawala sa kanya ang kumpanya. Nawala ang kanyang pera. Nawala ang kanyang bahay. At ngayon, mawawala na rin ang kanyang kalayaan. Umigting ang kanyang panga, puno ng puot at pagkabaliw ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Tila ba ako pa rin ang may kasalanan ng lahat ng kabiguang naranasan niya sa buhay? Sa isang mabilis at marahas na pag-igkas, inihagis niya ang silya sa kanyang harapan at sumugod patungo sa akin. Nakaangat ang kanyang kanang kamay upang muling ipadama ang dahas na ginawa niya sa hotel noong gabi ng kaarawan ng kanyang ina. Ngunit hindi na ako ang babaeng yuyuko. Hindi na ako ang asawang tatanggap ng kanyang pananakit. Bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis na umangat ang aking kamay. Sinalo ko ang kanyang pulso sa ere. Mahigpit. Walang panginginig. Walang pag-atras. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang lakas na nanggagaling sa 12 taon kong pagtitimpi. Ang kanyang kamay ay nakulong sa aking hawak. Hindi makagalaw. Hindi makawala. Ang sampal sa hotel ang huling beses na hahayaan kitang. Saktan ako, Rafael. Bulong ko ng mariin. Ang aking mga mata ay tumatagos sa kanyang natatakot na kaluluwa. Gamit ang aking malayang kamay, ibinuhos ko ang lahat ng galit, pait, at katarungang matagal kong kinimkim. Dumapu ang aking palad sa kanyang pisngi nang may sapat na lakas upang ipaling ang kanyang muka at mapatumba siya sa malamig na marmol na sahig ng dining room. Ang bigat ng kanyang katawang bumagsak ay nagpayanig sa mga kristal na baso sa ibabaw ng mesa. Tumingin ako sa kanya habang hawak niya ang kanyang namumulang pisngi. Hindi makapaniwala sa nangyari. Iyan, wika ko ng buong diin, ay para sa anak ko. Ang umaga matapos ang pagdakip sa mga Mendoza ay sumikat ng may pambihirang linaw. Tila ba nahugasan ng ulan ang lahat ng dumi sa mansyon? Nakatayo ako sa balkonahe. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape, habang pinapanood ang mga nagaganap sa labas ng aming gate sa Forbes Park. Ang kalye na dati ay puno ng mga mamahaling sasakyan ng mga amiga ni Doña Celia, ay ngayon ay puno ng mga moving trucks at mga usyoserong kapitbahay. Ngayong araw, ipapatupad ng korte ang eviction order. Dahil napatunayan na ang bahay ay isang paraphernal property at ang pagsasangla ni Rafael ay ginamitan ng peking pirma, pinawalang bisa ng hukom ang anumang karapatan ng mga Mendoza sa lupain at istrukturang ito. Ang bangko ay binayaran ko na ng buo, hindi para isalba sila, kundi para masiguradong ang titulo ay babalik sa pangalan ko. Malinis at walang anumang dumi ng kanilang apelido. Tinawag ko ang mga gwardiya at ang inupahan kong moving team. Ang direktiba ko ay simple. Walang anumang gamit na binili ko ang maaaring ilabas ng bahay. Tanging ang mga personal nilang damit at ang mga mumurahing gamit na dala nila
Bago ko sila pinatira rito, ang maaari nilang belhin. Pinanood ko mula sa itaas kung paano ilabas ang mga kahon ni na Bianca at Noel patungo sa mainit na kalsada. Si Bianca, na sanay sa air-conditioned na kwarto at nagpapanggap na prinsesa sa social media, ay ngayon ay pawisang nakatayo sa tabi ng kanyang mga bagahe. Pilit na itinatago ang mukha mula sa mga kapitbahay na nagbubulungan habang dumadaan. Ang kanyang mga mamahaling bag at sapatos na lahat ay binili gamit ang aking credit card ay kinumpiska ng mga sheriff upang ibenta at ipambayad sa kanyang civil liability sa akin. Wala siyang natira, kundi mga lumang damit. Si Noel naman ay nakaupo sa gilid ng bangketa. Mukhang tulala. Wala na siyang perang pangsugal. Walang kaibigang nagpapahiram. At higit sa lahat, wala ng peking sakit na magagamit para manghingi ng limos. Sila na ngayon ang mga pulubing dati nilang kinukutya. Bumaba ako sa main gate upang tiyaking walang maiiwan sa kanila. Pagkalabas ko, sinalubong ako ng masamang tingin ni Bianca. Ang sama mo, Ate Marisa. Paano kami mabubuhay ngayon? Wala kaming matitirhan. Wala kaming pera. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagmamakaawa na hinaluan ng galit. Huminto ako sa tapat niya. Ang hangin ay dumaan sa pagitan namin. Ngunit hindi na to natanggal ang pait sa aking mga salita. Buhay na buhay kayo bago ko kayo pinatira sa bahay na ito. Bianca, panahon na para alalahanin ninyo kung paano mabuhay nang hindi sumisipsip ng dugo mula sa ibang tao. Magtrabaho kayo, gaya ng ginawa ko para buhayin kayo sa loob ng 12 taon. Tinalikuran ko sila at pinasara ang malaking gate na bakal. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang huling kabanata na isinara ng tuluyan. Ang mansyon na dati ay kulungan ng aking mga sakripisyo ay ngayon ay naging isang bantayog ng aking kalayaan. Sa kabilang banda, ang balita sa loob ng Makati City Jail ay mas malala para kay Rafael. Inutusan ko si attorney, Gabriel, na ibigay sa akin ang bawat detalye ng nangyayari sa kanila. Ayon sa ulat, ang unang gabi ni Rafael sa selda ay puno ng gulo. Sanay siya sa malambot na kama, masarap na pagkain, at sa mga taong sumusunod sa bawat utos niya dahil sa aking pera. Ngayon, siya ay isang ordinaryong bilanggo, napilitang matulog sa malamig na semento. Walang kapangyarihan, walang impluwensya. Ngunit ang pinakamasakit na dagok kay Rafael ay dumating kinabukasan. Habang nakaupo siya sa visitors area, naghihintay kay Patricia na bumisita at magdala sana ng bail money. Isang abogado ang humarap sa kanya. Hindi ito si Gabriel, kundi isang public attorney. Iniabot ng abogado kay Rafael ang isang folder. Mr. Mendoza, pinabibigay po ito ng bangko at ng pulisya. Ang mga natitirang pera sa mga joint accounts ninyo ni Miss Patricia Salvador ay ganap nang na-freeze. At ang ilan ay inilipat na pabalik sa Evangelista Logistics. Namutla si Rafael. Ngunit ang mas nagpaguho sa kanya ay ang sumunod na sinabi ng abogado. At saka, kailangan nyo ring malaman na si Miss Patricia ay nakita sa airport kahapon ng madaling araw bago pa lumabas ang whole departure order. Dala niya ang lahat ng alahas na binili ninyo para sa kanya at umalis siya kasama ang isang dayuhang negosyante. Wala na po siyang balak na bumalik. At hindi siya magbabayad para sa piyansa ninyo. Sa pagkakataong yon, nai-imagine ko kung paano nawasak ang mundo ni Rafael. Ang babaeng pinili niya kapalit ng aking katapatan. Ang babaeng binuhusan niya ng aking pera ay iniwan siya sa unang sinyales pa lamang ng panganib. Ang asawang ginawa niyang ATM ay tinanggalan siya ng lahat ng karapatan. At ang kabit na ginawa niyang reyna ay tinalikuran siya ng tuluyan. Sila ni Doña Celia ay maiwan sa loob ng bilangguan. Maghihintay sa pagdinig ng kanilang mga kaso si Rafael para sa qualified theft at si Doña Celia para sa attempted infanticide. Ang reputasyon ni Doña Celia sa kanyang mga amiga
ay tuluyan ng nasira. Sa halip na purihin siya sa kanyang mga kasinungalingan, siya ngayon ang naging sentro ng tsismis bilang ang biyanang halimaw na pumatay sa sariling apo. Nakahinga ako ng maluwag habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Wala nang anino ng mga Mendoza sa bawat sulok. Ang mga kasangkapan na dating saksi sa kanilang kasakiman ay unti-unti nang nililinis ng mga katulong na dati rin nilang inalipusta. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang numero ni Gabriel. Gabriel, ihanda mo na ang kontrata para sa ahente ng real estate. Utos ko ng may banayad ng ET. Ibebenta ko na ang mansyong ito. Gusto ko ng bagong simula, malayo sa lugar na ito. Ang pagbawi sa aking dangal ay hindi lamang sa pagbawi ng mga materyal na bagay o sa pagpapakulong sa kanila. Ang tunay na pagbawi ng dangal ay ang kakayahang bitawan ang nakaraan, kasama na ang bahay na ito, at magsimula ng isang buhay kung saan ako lang ang nagmamay-ari ng aking sarili. Ang amoy ng rehas na bakal, malamig na semento, at pinaghalong pawis at luha ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa visitors area ng Makati City Jail. Isa itong lugar na hinding-hindi ko inaasahang pupuntahan. Ngunit may isang huling bagay na kailangan kong gawin bago ko tuluyang talikuran ang kabanatang ito ng aking buhay. Kailangan kong makita ang halimaw sa loob ng kanyang hawla. Nang ilabas ng gwardiya si Doña Celia mula sa selda ng mga babae, hindi ko halos makilala ang matanda. Ang dating reyna ng Forbes Park na laging nakasuot ng makakapal na alahas at mamahaling terno, ay ngayon ay nakasuot ng kupas at madilaw na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang buhok, na dati ay maayos na nakapusod, ay buhaghag at puno ng puti. Ang kanyang mga mata, na dati ay matalim at puno ng pang-aalipusta, ay ngayon ay malalalim at puno ng takot at pagkapagod. Naupo siya sa tapat ko, namamagitan sa amin ang isang makapal na salamin. Tiningnan niya ako. Walang salita sa unang ilang minuto. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Sinusubok ang humanap ng tapang na natira sa kanyang sarili. Pumunta ka ba rito para pagtawanan ako, Marissa? Tanong niya. Ang boses ay mahina at basag. Umiling ako. Ang aking muka ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng tuwa sa kanyang kalagayan. Ngunit wala ring bakas ng awa. Hindi ako pumunta rito para pagtawanan kayo, Mother. Hindi ako katulad ninyo na nakakahanap ng ligaya sa paghihirap ng iba. Iniangat ko ang isang maliit na sobre at idinikit ito sa salamin upang makita niya. Sa loob ay ang mga papeles ng Foreign Divorce Recognition. Dahil ang aming kasal ni Rafael ay nairehistro rin sa ibang bansa noong nagbakasyon kami, nagamit ko ang batas doon upang mapabilis ang proseso ng paghihiwalay. Nang walang kahirap-hirap na annulment sa Pilipinas, pirmahan na ni Rafael ito kaninang umaga. Wala na kaming kaugnayan. Wala na kayong karapatan sa akin, sa pangalan ko, at sa kumpanya ko. Patuloy ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Doña Celia. Marissa, baka naman pwedeng iurong mo na ang kaso? Matanda na ako. Mamamatay ako sa loob ng lugar na ito. Patawarin mo na kami. Patawarin mo na ako sa nangyari sa anak mo. Nang marinig ko ang tungkol sa anak ko, naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking panghihina. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa kanyang umiiyak na mga mata. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi bago pa man sila mahuli. Mother, ang iyak ninyo ngayon ay hindi para sa anak ko. Yan ay para sa inyong sarili. Habil na wala ang komportableng buhay ninyo. Mariin kong sagot. Makakalaya rin kayo, marahil balang araw. Pero hindi dahil sa akin. Hayaan ninyong ang batas ang humusga sa inyo. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Narinig ko ang mahihinang hikbi ng matanda.
Ngunit hindi na ako lumingon. Sa huling pagkakataon, iniwan ko ang pamilya Mendoza sa dilim na sila mismo ang gumawa. Paglabas ko ng kulungan, sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa opisina ni Gabriel. Hinihintay niya ako para sa huling pirma na magsasara ng pagbebenta ng mansyon sa Forbes Park. Nang matapos ko ang pagpirma sa mga dokumento ng pagbebenta, iniabot ni Gabriel sa akin ang isang baso ng mamahaling wine na inihanda niya sa kanyang opisina. Cheers! Para sa paglaya ng isang napakatalino at matapang na babae. Wika ni Gabriel. Ang kanyang ngiti ay puno ng tunay na paghanga at pagkakaibigan. Nakipag-toast ako sa kanya. Salamat, Gabriel, sa lahat ng tulong mo. Ngunit alam mong hindi pa kumpleto ang paglaya ko hanggang hindi ako umaalis sa syudad na ito. Naging seryoso ang muka ni Gabriel. Totoo ba ang balita, iniwan mo ng posisyon bilang CEO at inilipat mo ang pamamahala sa isang trust board? Tumango ako. Nagtrabaho ako ng 12 taon, araw at gabi, para magkapera at masuportahan ang mga taong walang ibang ginawa, kundi gamitin ako. Panahon na para gamitin ko ang pera at oras ko para sa sarili ko. Bumili ako ng isang maliit na rest house sa Laya, Batangas. Doon muna ako. Bibisita ako doon minsan. Kung papayagan mo, sabi niya. Ang tono ay maingat. Nagpapakita ng respeto sa aking espasyo. Ngunit, nag-iiwan din ng isang tahimik na pangako ng presensya. Numiti ako at dahan-dahang tumango. Bukas ang pinto ko sa mga tunay na kaibigan. Gabriel, 3 araw ang lumipas. Nasa loob na ako ng sasakyan patungo sa Batangas. Ang mansyon sa Forbes Park ay pagmamay-ari na ng iba. Ang bawat gamit na nagpapaalala kay Rafael at sa kanyang pamilya ay naibenta ko na o itinapon. Ang lahat ng perang ninakaw ni Rafael at ibinalik niya ng hindi sinasadya ay na-secure na sa aking mga personal na accounts. Habang binabagtas ko ang kalsada palabas ng Maynila, binuksan ko ang bintana ng sasakyan. Ang hangin ay iba. Hindi na ito amoy usok o amoy ng mga mapagpanggap na tao sa alta sosyedad. Amoy ng sariwang hangin at dagat. Para sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng malalim, na walang anumang bigat sa aking dibdib. Walang naghihintay na utang sa bahay. Walang biyenang nanunumbat. Walang asawang nag-aabang ng pera. Nang marating ko ang aking bagong tahanan sa tabing dagat, inihinto ko ang sasakyan at pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto. Tila isang apoy na tumupok sa aking nakaraan upang bigyan daan ang aking muling pagkabuhay. Ang dagat ay tahimik. Ngunit alam ko, ang lalim nito katulad ng aking sarili. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo ako. Ngunit ang pinakamagandang premyo na nakuha ko ay hindi ang pagkakulong nila, kundi ang pagkakabalik ko sa aking sarili. 1 taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang magulong mundo ng Maynila. Ang patuloy na paghampas ng alon sa dalampasigan ng Laya, Batangas, ay naging musika ng aking araw-araw na pagising. Wala nang mga peking ngiti, wala nang mga mapanlinlang na kamag-anak, at higit sa lahat, wala nang bigat sa aking dibdib. Sa loob ng 1 taon, maraming nagbago. Ang bahagi ng perang nabawi ko mula kay Rafael ay ginamit ko upang itayo ang Marisa Foundation, isang ahensya na nagbibigay ng libreng, legal at pinansyal na tulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Sa bawat babaeng natutulungan kong makalaya, mula sa mga asawang itinuturing silang bangko o alipin, nararamdaman kong unti-unting naghihilom ang mga sugat ng aking nakaraan. Nakarating din sa akin ang balita tungkol sa mga Mendoza. Sa pamamagitan ng aking mga abogado, si Rafael ay nahatulan na ng 15 taong pagkakakulong
para sa kasong qualified theft at falsification. Ayon sa balita, ang dating lalaking laging nakasuot ng mamahaling suit ay ngayon ay payat, laging nakayuko at iniiwasan ng ibang mga bilanggo dahil sa kanyang malalang ugali. Walang bumibisita sa kanya. Ang kabinet niyang si Patricia ay tuluyan ng naglaho na parang buladala ang kanyang mga ninakaw. Si Doña Celia naman ay inilipat sa prison hospital. Ang matinding stress at kahihiyan ay nagdulot sa kanya ng stroke. Nawalan siya ng kakayahang magsalita at lumakad. Nakahiga na lamang siya maghapon. Nakatitig sa kisame. Marahil ay pinagsisisihan sa loob ng kanyang isipan ang buhay ng inosenteng bata na kanyang kimitil 12 taon na ang nakalilipas. Samantala sina Bianca at Noel ay napilit ang harapin ang mundong dati nilang kinukutya. Si Bianca, na dating nag-aastang prinsesa, ay namamasukan ngayon bilang isang ordinaryong kahera sa isang maliit na grocery store sa probinsya. Laging pinapagalitan ng kanyang manager. Si Noel naman ay nagtatago mula sa mga loan sharks na pinagkakautangan niya. Namumuhay sa takot at gutom araw-araw. Ang karanyaan na ipinagdamot nila sa akin noong ako ay nagpapakahirap ay tuluyan ng binawi ng tadhana sa kanila. Napatawad ko na ba sila? Oo. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot at lalong hindi ito isang imbitasyon para muli silang makapasok sa buhay ko. Pinatawad ko sila para palayain ang sarili ko mula sa tanikala ng galit. Ang galit ay isang lason na kapag ininom mo araw-araw, ikaw ang mamamatay, hindi ang iyong kaaway. Sa pagpapatawad ko, tuluyan ko silang binura sa aking mundo. Habang inihahanda ko ang mesa para sa hapunan sa balkonahe ng aking bahay, napangiti ako na makita ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa labas ng aking bakod. Bumaba si Gabriel. May dalang isang simpleng palumpon ng mga puting rosas. Hindi na siya nakasuot ng formal na suit ng isang abogado, kundi isang simpleng puting linen shirt. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at isang tahimik na pagmamahal na hindi nagmamadali. Inabot niya ang mga bulaklak. At nang magtama ang aming mga kamay, naramdaman ko ang isang mainit at pamilyar na kuryente. Walang mali siya. Walang pagmamay-ari. Isang presensya na nagbibigay ng kaligtasan, hindi ng pasanin. Iginiya niya ako patungo sa mesa. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa aking likuran, isang simpleng kilos na nagpaparamdam sa akin na ako ay pinahahalagahan. Nakahanap na ba ako ng kapayapaan? Tiningnan ko ang malawak na dagat habang kaming dalawa ni Gabriel ay tahimik na pinagsasaluhan ang aming pagkain. Oo, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa isang malaking mansyon, sa dami ng pera, o sa apelido ng isang sikat na pamilya. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa gabing nakakatulog ka ng mahimbing, alam mong wala kang inaapakan, at wala ring umaabuso sa iyong kabutihan. Kung meron mang isang leksyon na maiiwan ng aking kwento para sa bawat babaeng nakikinig, ito ay ito. Ang pamilya ay hindi isang lisensya para abusuhin ka. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging martir. At ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman humihingi ng pag-ubos sa sarili. Kapag naramdaman mong ang iyong sakripisyo ay ginagawang sandata para saktan ka, tumayo ka. Bawiin mo ang iyong buhay. Dahil ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na maaari mong maranasan ay ang pag-ibig na nagbibigay ng halaga sa iyong sariling dangal. Huwag kang matakot na sabihing, tama na. Dahil sa dulo ng bawat pagtatapos, naroon ang pinakamagandang simula.